Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ikalawang kabanata. I can't believe it, pare. Why did you invest in a multi-million pesos project in this place? Para ka lang nagtatapon ng pera niyan. Napailing na sabi ni Rodel kay Manuel. Pare, dito ako pinanganak. Isang malaking investor lang ang kailangan ng lugar na to para umasenso. Natatawang sagot niya sa kaibigan. Yun ba talaga ang tunay na dahilan? Nananansyang tanong nito. Hindi siya nakaimik. It's been 3 years. You are looking for a woman whose face you can even remember. Pagdidiin nito. Makikilala ko na rin siya. Tila wala sa sariling sagot niya. Wow! Imposibleng sinasabi mo, Mr. Villarama. Ang sabi mo, lasing ka ng araw na yon. Ang tanging natatandaan mo lang ay may babae kang nakaulayaw sa tabi ng ilog. Nang magising ka ay nandun ka na sa kwarto mo. Pinagtulong-tulungan kang buhati ng mga tauhan ninyo. Mula noon, ay hindi ka na pinatahimik ng wild imagination mo tungkol sa babae sa ilog. Natatawang pagkukwento nito. She enchanted me. Kung minsan ay parang gusto kong maniwala na isang diwata ang babaeng nakaulayaw ko na mga oras na yon. Pare, paano kung isang ang diwata? Ang babae sa ilog? You see? Sino namang babae ang mapapadpad sa magubat na lugar na yon? Na mag-isa? Seryosong tanong nito. Nakakunot ang noong tinitignan niya ito. Mula pa nung high school, ay partner na niya ito sa kalokohan. Marami din ang humahanga rito dahil bukod sa magandang lalaki ito, ay galing din ito sa isang may kayang pamilya. Nagtapos siya ng kursong architecture at ito naman ay nagtapos ng civil engineering. Pareho nilang naipasa ang board exam with flying colors. Ito ang kinuha niyang engineer sa ipinapatayo niyang mall. Halos lahat ng sekreto ng bawat isa ay alam nila, pero wala na siyang kabalak-balak sabihin dito ang nangyari sa kanya sa ilog. Hanggang isang araw ay nalasing siya ng sobra pagkatapos nilang mag-blow out sa iba pang mga kaibigan nila dahil sa pagkakapasa nila sa board exam. Dahil sa sobrang kalasingan, ay kung ano-ano raw ang lumalabas sa bibig niya habang yakap ang malaking unan. Who are you? You are driving me crazy. Tell me your name. Paulit-ulit daw na sabi niya. Pagising niya ay inulan siya ng tukso ng mga ito. Pilit siyang pinaamin kung sino ang babae sa panaginip niya. Hindi siya napaamin ng mga ito. Pero naging mapilit si Rodel. Kaya nang lumaon ay siya rin ang kusang nagkwento rito. Huwag mo kong biruin ng ganyan. I won't buy it. Seryosong banta niya. Pare, hinanap natin siya. Halos libutin natin. Hindi lang ang Libaman kundi ang buong Camarines Sur. Pero mahirap maghanap ng isang taong walang muka. Matagal na rin akong sumuko sa paghahanap. Ikaw lang nagpapaalala sa akin niyon eh. Naiiritang sabi niya. Binibiro lang kita kanina. Sineryoso mo naman agad. Anyway, tumawag pala sa akin kanina si Sheila at hinahanap ka. Tell her that you don't know where to find me. Si Sheila ay isa sa mga pling niya. Umiiling-iling ito. Sinabi ko na sa kanya, pero ayaw pa rin maniwala. Konsentidor daw akong kaibigan. Parang ganon din ang sinabi sa akin ni Malu eh. Nakangising sabi niya. Sabay silang nagkatawanan. Sir, narito na po ang lahat ng qualified applicant. They are all scheduled for interview.
ana ng sekretarya niya habang iniaabot sa kanya ang folder ng mga resume. Schedule their interview 4 weeks from now. May importante pa kasi akong aasikasuhin. Inilagay niya ang folder sa gilid ng mesa niya. May mga supplier na po na nag-i-inquire. Ano pong sasabihin ko sa kanila? Magpalagay ka ng tarp sa bungad ng vicinity kung paano sila mag-i-inquire at tuwing kailan tayo open for inquiries. Okay po, sir. You can go now. Pagdidismiss niya rito. In-off niya ang computer. Pagkatapos ay lumabas na siya ng opisina niya. Uuwi muna siya sa bahay para makasabay ang mga magulang sa tanghalian. Hindi totoong may importante siyang aasikasuhin. Balak niyang sorpresahin si Senya. Mamaya pagpunta niya sa hotel na tinutuluyan nito sa Naga. Gusto niya itong ipasyal sa Hong Kong. Isa itong sikat na modelo sa bansa. Maganda ito at kaakit-akit ang katawan. Hindi niya inaasahan na tatawagan siya nito ng nagdaang gabi para ipaalam na nag-check-in ito sa isang hotel. Una silang nagkita nito sa isang party na dinaluhan niya sa Eastwood. 2 linggo na ang nakakaraan. Mula noon ay naging constant date na niya ito. Aaminin niya na nag-e-enjoy siya sa company nito, lalo na pagdating sa kama. Selena, mukhang maganda ang benta mo ng mga gulay ngayon Puna ng ama niya na si Mang Erning. Nagmano siya rito. May pumakyaw po kasi ng tinda ko kanina kaya hindi na ako nahirapang maglako, tay. Pupuntahan ko po muna si inay sa karinderya. Marami kasing kumakain ngayon dun Ang kanyang ina na si Aling Perla ang pansamantalang tumatao sa maliit na karinderya niya kapag ka naglalako siya ng mga gulay sa palengke. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo, anak? Kung alam ko lang na magtitinda ka lang ng pagkain at gulay, hindi na sana kita pinagtapos sa kolehiyo. Kung minsan ay naiinis siya tuwing naririnig niya ang sermon nito, pero sa huli ay inuunawa na lamang niya ito dahil may punto talaga ito. Ano ang magagawa niya? Napakahirap makakuha ng trabaho sa ngayon. Hayaan nyo, tay. Gagalingan ko po sa final interview sa Bilyarama para po matanggap ako sa trabaho. Aasahan ko yan, Selena. Hindi naman sa ayoko ang pagtitinda mo ng pagkain at paglalako ng mga gulay. Kaya lang, mas gusto kong makita kang naka-uniforme at pumapasok sa opisina. Hindi na lang siya umimik dahil baka humaba pa ang sermon nito sa kanya. Pinuntahan niya ang kanyang ina. Tanghali na kasi kaya marami ng parokyano ang kumakain. Tinulungan niya ang ina sa pagsisilbi ng mga suki nila. Hindi na nila namalayan ng oras, kaya bandang 2:00 na ng hapon sila nakakain ng tanghalian. Pinagpahinga muna niya ang kanyang ina dahil kaya na niyang bantayang mag-isa ang tindahan niya ng ganong oras. Sinong babae na naman ang isasama mo sa Hong Kong, Manuel? Tila naiiritang tanong ng kanyang ina. Ma'am, I'm just enjoying myself. Kalmadong sagot niya. Pinamewangan siya nito. Enjoying yourself? Paano kung makabuntis ka? Totoong gusto ko nang magkaapo pero ang gusto ko, lihitimo at hindi bastardo. Ma'am, nasustong gulang na ako at hindi ako pabaya. Siguro yung modelo na kinatatagpo mo sa Naga ang isasama mo, no? Nagulat siya. Hindi niya akalain na matutunugan nito ang huling aktibidades niya. Wala pa siyang dinadalang babae sa bilya o ipinapakilala rito bilang seryosong kasintahan. Iniiwas niya rito ang mga babaeng sumusunod sa kanya sa lebaman. Ngumiti siya at inakbayan ito. Anong gusto niyong pasalubong pagbalik ko? Paglalambing niya rito upang makaiwas sa pang-uusig nito. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo na hindi ako boto sa babaeng yon.
Mukhang walang alam gawin ng babaeng yun kundi dumalo sa mga party at magpaganda. Napangiwi siya. Hindi talaga papipigil ang kanyang ina. Hindi ba dapat ay laging maganda ang babae sa paningin ng mga lalaki? Huwag kang pilosopo. Hindi mo pa kasi nararanasan kung paano ang magmahal ng totoo. I'm curious, ma'am. Paano niyo nalaman na si dad ang lalaki para sa inyo? Walang eksplanasyon sa totoong pag-ibig, Manuel. Napalingon siya sa nagsalita na bigla na lamang sumulpot sa likuran niya. Ito ang ama niya na si Dionisio Villarama. Dad, kailan pa kayo dumating galing Japan? Hindi ba dapat ay sa isang araw pa kayo uuwi? Lumapit ito sa kanyang ina at hinagka nito ang huli sa pisngi. Kanina lang, sinupresa ko ang aking mahal na asawa. Alam mo naman, hindi ko kayang magtagal ng malayo sa piling ng iyong ina. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang mga magulang niya na malagkit na nagtititigan. Kung hindi namin totoong mahal ang isa't isa, matagal na sana kami naghiwalay ng iyong ina. Nakangiting sabi ng ama niya. My mom is 1 in a million, Dad. Natatawang sabi niya. I agree with you, son. Unang kita ko pa lamang kay Zenaida. Di na ako mapalagay. Sinabi ko sa sarili ko na siya ang magiging asawa ko balang araw. Pero kinailangan kong pumunta sa London upang tapusin ang aking pag-aaral. Ilang taon din kaming hindi nagkita. Ngunit hindi naging hadlang ang haba ng panahon upang makalimutan ko siya. Patuloy na ginagambala ng alaala niya ang isip ko at hindi ako mapalagay hanggat hindi ko uli siya nakikita. Kaya nang makapagtapos ako ng pag-aaral, bumalik agad ako rito sa atin. Ginawa ko ang lahat upang mapaibig ko ang iyong ina. Mabuti na lang. Sinagot agad niya ako dahil kung hindi, dadaanin ko siya sa santong paspasan. Ang dami kasing manliligaw ng iyong ina kaya nangangamba ako na baka magustuhan pa siya ng iba. O may magkagusto pa sa kanya. O iba ang sagutin niya. Para nagkakandabulbul na rin ang kanyang ama sa pagsasalita. Tama ng kwentuhan. Handa na ang mesa. Halina kayong kumain. Natatawang putol ng kanyang ina rito. Masuyong inakbayan ng ama niya ang kanyang ina. Habang sinusundan niya ng tingin, ang mga magulang niya papasok sa dining area ay isang imahe ang biglang sumingit sa alaala niya. Ang babae sa tabi ng ilog. Nawalan siya ng imik sa harap ng hapagkainan. Nakikinig lang siya sa pagkukwentuhan ng mga magulang niya. Dad, may mga nakatira ba sa magubat na bahagi ng bilya? Wala sa loob na tanong niya, habang ang atensyon ay nasa pinggan niya. Pardon? Tanong ng kanyang ina. Bigla siyang nag-angat ng paningin. Nagtatakang nakatingin sa kanya ang mga magulang niya. Never mind, it was nothing, Ma'am, Dad. Nag-iwas siya ng tingin. Narinig ko ang itinatanong mo. Ana ng ama niya. It's a private area, kaya walang maaaring tumira doon. Magiging trespassing sila. Speaking of that area, bala kong magpa-tree planting doon. Ang sabi sa akin ni na Ipe, may mga patay na puno na raw doon. Kailangan na rin nating magtanim ng mga niyog doon dahil maraming nabuwal doon. Nung nakarang bagyo, pasisimulan ko na ang rehabilitation next week. Kailangan ko ng 20 katao na magtatanim. Ana ng kanyang ina. Ikaw nang bahala sa bagay na yan, Zenaida. Sabihin mo lang sa akin kung magkano ang kailangan mong budget at bibigyan kita. Malambing na hinaplos ng kanyang ama ang pisngi ng kanyang ina. At ako nang bahala sa lahat ng magiging gastusin sa rehabilitation. Mag-iiwan ako ng pondo bago ko umalis mamaya. Tuloy pa rin pala ang pagpunta mo sa Hong Kong. Paismid na sabi ng ina niya. Zenaida, nasa hustong edad na ang anak mo. Huwag mo na siyang paghigpitan. Natatawang sansala ng ama niya rito. Naiiling na ipinagpatuloy niya ang pagkain.
Alam mo na ba ang latest, Selena? Bungad ni Edwin sa kanya. Inirapan niya ito. Tigil-tigilan mo nga muna ako dahil malaki ang problema ko. Nag-iisip ako ng solusyon eh. Ano bang problema mo? Pinoproblema ko kung paano maaalis sa mga kapitbahay ko ang gaya-gaya system. Naiinis na wika niya. Tumango-tango ito. Mukhang alam ko na ang problemang tinutukoy mo. Napansin ko na marami nang nagtatayo ng karinderya sa Pero Bacha. Apektado ba ang benta mo? Sinabi mo pa. Noon, pag ganitong oras, halos hindi kami magkanda-ugaga ni inay sa pagsisilbi sa customer. Ngayon ay kayang-kaya ko kahit mag-isa lang ako. Biglang humina ang benta ko. Ikaw pa lang kasi ang nagtitinda noon. Ngayon ay 5 na yata kayo kaya talagang hihina ang benta mo. Nakakainis nga eh. Iniisip ko nga na magsara na lamang muna ako ng tindahan kasi nalulugi lang ako. Hihintayin ko na lang ang pagbubukas ng mall. Isara mo na ang tindahan mo ngayon pa lang dahil may dala akong solusyon para sa problema mo. Nagmamadaling sabi nito. Really? Sige nga. At pag nagustuhan ko ang sasabihin mo, libre na ang ulam ninyo mamayang gabi. Nabalitaan ko na naghahanap daw si Mrs. Villarama ng mga taong magtatanim sa likurang bahagi ng bilya. May 10 hektarya yata ang lawak nun. Tinaasan niya ito ng isang kilay. So, anong so? Mag-a-apply tayo sa kanila. Kumunot ang noon niya. Edwin, accountancy graduate ako at hindi farmer. Dapat ballpen ang hawak ko at hindi piko at pala. Huwag ka na mag-inarte dyan. Bakit sandok ang hawak mo ngayon at hindi ballpen? Sinimangutan niya ito. Saglit na nag-isip siya. Sa huli ay na-realize niya na may point ito. Magkano raw ba ang sweldo? 250 pesos kada isang araw. Malaki na rin yun. Tiyaga lang ang puhunan natin. May point ka, kaya lang natatakot ako dahil baka nandun si Manuel. Nag-aalalang sabi niya. Huwag mo nang alalahanin yon dahil narinig ko na doon sa construction site magbabakasyon daw yun sa Hong Kong yata ng 3 linggo. At may kasama daw si Senya Enriquez, yung sikat na modelo. Iba na talaga pagkagwapo, no? Parang pinipiga ang puso niya sa sinabi nito. Napayuko siya para itago ang lungkot. Sorry, hinging paumanhin ito. Ano ka ba? Wala yun. Ibinalik niya ang sigla sa tinig niya. Tamang-tama kung ganon. Walang sisita sa akin. Nasa daraga. At saka, si inay at saka si tatay, nasa daraga albay nga pala nun. 2 linggo silang magbabakasyon doon. Kailan tayo mag-a-apply? Ngayon na kaya tutulungan na kitang maglinis ng mga gamit mo. 20 lang daw ang kailangan nila Kailangan nating magmadali baka maunahan pa tayo ng iba. Mabilis na iniligpit nila ang mga gamit niya sa pagluluto at ang mga paninda niya. Pagkatapos niyon ay sumakay sila sa pedicab upang makarating agad sa bilya. Mula nung araw na may namagitan sa kanila ni Manuel sa ilog, ay hindi na uli siya nakatungtong sa bilya. Kahit kinakabahan, ay lihim siyang napangiti na nasa harap na sila ng gate na yon. Pagkalipas ng 3 taon, ay makakapasok uli siya sa bakura ng mga ito. At kung sweswertihin, ay mapupuntahan uli niya ang ilog kung saan niya nakaulayaw ang nag-iisang tagapagmana ng mga Villarama. Hoy, pumasok na raw tayo, sabi ng gwardya. Pukaw ni Edwin sa kanya. Walang imik na sumunod siya sa kaibigan. Lalong gumanda ang bakura ng bilya. Iginiya sila ng isang kawaksi papunta sa likod bahay. Nadatnan si Mrs. Villarama na may kausap na matandang lalaki. Magandang hapon po, Mrs. Villarama. Sabay na bati nila rito. Bahagya lang itong ngumiti. Kayo bang mag-a-apply sa pagtatanim ng mga puno? Tanong nito habang pinagmamasdan sila nito
mula ulo hanggang paa. Opo, ako po si Edwin na taga Furi Batcha. Isa po akong magsasaka kaya sanay po akong magtanim. Sa ngayon po ay katatapos lang po naming mag-ani, kaya maaari po akong makatulong sa inyo. Ako naman po si Selena. Taga Puro Batcha rin po ako. Nagtatanim din po ako ng mga gulay sa likod bahay namin kaya siguradong makakatulong din po ako sa pagtatanim ng mga puno. Pamangkin nga po pala ako ni Auntie Virgie. Siya po yung madalas ninyong bilhan ng mga alahas noon. Nagliwanag ang mukha ng ginang. Ganon ba? Kamusta na si Virgie? Masaya daw po ang buhay niya sa Canada. May 2 na silang anak ng asawa niyang Canadian. Tumangu-tangu ito. Mabuti naman kung ganon. Kaya lang, Selena, mga lalaki lang ang kailangan kong magtanim ng mga puno. Pero naghahanap ako ng kusinera para sa mga magtatanim. Naku ma'am, ako na lang po ang kunin ninyo. Masarap po akong magluto. Ngumiti uli ito. Sige, tanggap na kayo. Bukas magsisimula ang pagtatanim. Sa tansya ko ay aabuti ng 2 linggo ang trabaho ninyo. Salamat po, Mrs. Villarama. Maaga po kaming darating bukas. Natutuwang sabi niya. Hanggang sa paglabas nila ni Edwin ng gate, ay hindi niya nakita si Manuel. Mukhang totoo ang balitang nasagap ni Edwin. Mabuti naman kung ganon. Matatapos nila ang trabaho nang hindi pa dumarating si Manuel mula sa Hong Kong. Wala siyang dapat ipag-alala. At dito na po natatapos ang 2 bahagi ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.